Natawa pa ako doon sa ano kasi parang nagkaroon na rin ng malis. Kasi sasabihin ng ba, ay hindi ako pwedeng mag-backless o hindi ako pwedeng magkaroon ng plunging neckline. Kasi raw matetempt daw yung mga lalaki nagsisimba o kaya matetempt daw si father. Ang sa akin, ang position ko doon is konting humility. Wag mo konting humility. So, wag masyadong mataas ang tingin sa sarili. So, hindi makinig ka muna pa sa Albert. Hindi ganito kasi. Baka iniisip mo kasi temptation ka agad. Hindi ka temptation, distraction ka. Alam mo yung isa ding comment na nakita ko na nakakatuwa kay Luce. Yung isa nating ex-seminarian si Kenneth, yung yellow raincoat. Naalala Yung lang niya yellow. Nag-resonate sa mga Pinoy. Kasi di ba si Pope Francis, yan yung nag-visa siya sa tarmac. Ay, oo nga no. Gusto mag-reach out ng simbahan sa mga kabataan at ano ba yung generally na gusto nila. Siyempre, hindi naman mag-a-appeal sa lahat yung chibi art o kaya yung anime na gano'n ang malaki yung mata. Pero palagi ko mas marami siyang good points na magagawa. The love of Jesus is both inclusive and transformative. Yeah. It will always reach out and embrace every single person, no matter of who you are, what you've done. But, you can't have that and forget about the fact that it will also be transformative. Yeah, oo. That's what we always point out. Ang dami kasing tao na dun lang sila sa inclusivity. They forget that this love will also demand you to change. And we are back at the Padscast. Hello, Father Chris. Hello, Pads Albert. Next. Ang formal mo today. Oo nga eh. Hindi, actually ako yung dress down. Naaminin ko. Ano muna ako ngayon? As a member of the St. Paul's. St. Paul's. As a marketing. Actually, nakita ko nga yung uniform nyo. Nagagandahan ako. Natanong ko tuloy, bakit wala akong ganyan? Sila lang yung Actually, hindi to part ng official uniform. Initiative lang to ng iba nating collaborators. Wow. To have also another alternate. O diba? Ang ganda actually. Ganda. Salamat Design. po at nadamay ako sa... Yan ang sign na mahal ka ng staff mo. Yeah. Wow. Buti pa siya may staff. Wala po kasi akong staff eh. Hindi ka naman manager ng isang office. Oo nga eh. Meron akong staff, yung kahoy lang na staff. Alam ko yun. Madalas mong gamitin yun sa mga junior eh. Oy, grabe ka. Hindi ko po yung pinampapalo or ano. Pero hindi. Hindi, pang totoo. shepherd lang. Maganda yung shift, diba? yung uniform. Mamaya po maghahalong kat ako dito sa cabinet dito ni Father Albert. Baka meron pa kasing isang natitira na uniform. Ang tanong ko, anong gagawin mo sa damit ko? Anong gagawin mo doon? Pantulog? Hindi, pangkukumot ko. Hindi, biro lang. Hindi, maganda. Promise. Salbahe ka. Hindi ko na-gets agad yung gravity ng ipangkukumot, ha? Hindi, may nakita nga ako may jacket dito sa likod si Father Albert. Ganyan din yung design. Din. Yes. Kasya sa akin yan. Naku, hindi pwede. Arborin ko na. Next time na lang, isasama kita sa paggawa. Sige. Yeah. Hello everyone. This is the Padscast. Pads Albert pa rin po. Ako po si Pads Chris. O, diba? Gusto ko yung iniba natin ng slide ang ating simula. Ganun agad. Hindi ko napansin. Oo, at dahil sinimulan ko na, iibahin ko rin ang ating usual format dahil ngayon pa lang gusto ko nang mag-invite sa lahat to like and follow the Padscast. No? Ginagawa natin sa simula para malaman din po ng lahat na we really appreciate, of course, everyone who follows. Hanggang ngayon, may mga taong nagulat ako na, Father, ang ganda ng episode niyo. Gusto ko na hindi ko inaasahan na nakikinig sila. Maraming salamat talaga. No? Pero we'd like also to invite more people to follow, to listen to our episodes, and to interact. Alam niyo po, kahit sa Spotify, where we have our most core following, I based on our analytics, no? Kasi yung mga nakikinig sa Spotify, sila talaga yung hanggang pinakadulo nakikinig sila. Doon nga ako believe. Kasi binabalikan nila yung mga past episodes. Tapos ngayon sa Spotify, sa platform, meron ng comments. So, huwag kayong mahiya mag-comment doon. Let's build our Spotify community. Kasi feeling ko nandun naman din yung mga pinaka masipag makinig sa atin. So, comment lang po kayo doon. And of course, if you're listening through Facebook, through Apple Podcast, wala pong problema. Comment din po kayo wherever you are listening us from. No? And again, please keep promoting us. We're emphasizing this because it's the smallest thing that we can do to help
get our show to other people. Oo It's nga, because maganda that's rin how yun. the algorithm works. Tama. Diba? Hindi nyo kailangang bumili or whatever, pero we'd like to have more interaction para mas nakikita tayo ng mga ibang tao. Kasi may mga tao na kailangan nila to, alam ko, pero hindi nila alam na may podcast. Tsaka pwede rin by word of mouth. Halimbawa, Yes. na-touch kayo ng isang episode ng isang particular na topic, tapos palagay nyo may kakilala kayo, may friend kayo na palagay nyo nangangailangan din ng episode na yun or makakatulong sa kanya, pwede nyo i-share. Yes. So, yun po. O, diba? Si Pads Chris, ano bang meron? Bakit tayo nag-episode? Naka-clerical lang bigla? ako, nakaganyan ka na sa akin kapag humaharap Oo ka. naman. Kasi I'd like to confess. Sige. For your penance, Pads Albert. Point penance. No. So, actually, we're recording this episode, no, October 30. Maraming parating na mga bagay at mga pinag-uusapan. Oo. Hindi na tayo mag-Halloween episode kasi nakailan na kaming Nakailang Halloween episode na ba tayo? episode na tayo. Nung first 2 years natin, meron tayong Sige lang. catechetical episodes on that. So, huwag kayong mag-alala. Listen back na lang. No? But for now, we'd like to talk about more trending topics. Katulad nung nakita ko kahapon. Ano ba yan nakita mo kahapon? May bagong kainan dun sa kanto. Halika na. The joke lang. Ano ba yan? Pero totoo, may makwento ko. Kasi nakita ko magandang kainan. Pero yun, hindi, kasi kahapon nag-release ang Vatican. Nag-announce sila ng official mascot for the Jubilee. For the Jubilee 2025 Yeah. na Hindi, 2,000. grabe ka naman. Tapos na yon. So, college ka na noon, di ba? Nung Hoy, Jubilee grabe ka. 2000. Grade 5 lang ako noon. Ay, ganun ba? Grade 6. O, sige. So si Luce. Yeah? Si Luce. I believe yun ang official kasi Italian The may- spelling, Oo, meron tayong Jubilee year na gaganapin. Pero bubuksan siya sa December 2024. so wala pa tayo doon. Wala pa tayo doon. Pero para doon sa parang siya yung mukha ng Jubilee year. Yes. Na para rin sa mga kabataan, maingganyo siguro sila. Si Luce, sabi Si mo. Luce, yan. Natuwa ako kasi ang laki ng impact. Natawa ako kasi parang may nag-message agad sa page natin na available po ba si Luce sa St. Paul's? Sabi ko, sige balik po kayo bukas. Siyempre hindi pa po, ka-announce lang po ng Vatican. No? Pero relax lang po kayo. We're working on it no, na maging available So siya. kahit tayong mga pare, kahapon lang din natin nakita. Oo, kahapon lang din namin nalaman na meron palang pamascot ang Jubilee Year 2025, which I think for the large part was a welcome information or news sa maraming tao kasi ang daming natuwa. Oo. So, ikaw, Pads Chris, anong reaction mo nung nakita mo yung si Luce? Wala, ako lang nakita ko rin, nung nakita ko siya, natuwa rin naman ako kasi nakita ko siya as yung parang attempt or parang gusto ng simbahan talaga na mag-appeal sa mga young people. Syempre, isa sa mga talagang appealing na mga images sa mga kabataan ngayon is yung true anime o kaya manga. Ayun ba ang niya? Yun ang parang style niya? Yun yung nakita ko sa kanya kasi kahit tayo sa St. Sabay Paul's. kasi malaki mata. Dati tayo, alibaw sa tawag dito, magkasama ba tayo sa Halo magazine? Hindi. Hindi. Ako naging part ng Halo. sige. Youngster lang. Meron kasi kami pong Halo magazine for elementary students or Yep, for the youth. Pero yung art na ginagamit doon is yung chibi art na tinatawag. Parang anime rin siya pero kakaiba to kasi talagang malalaki yung ulo niya, tas malaki yung mata, tas mas maliit yung katawan ng konti. Emphasize yung cartoonish Or cartoonish. childlike figures nila. So bilog na bilog, pati yung mata parang ganun. malaki. Parang Funko Pop ba yung ganon? Ayan, oo nga, parang Funko Pop. Palagi ko si Luce magkakaroon din in the future ng Funko Pop siguro na image Probably, siya. yeah. Oo, so nakakatuwa. Ako yung Ikaw, anong impression, I anong liked reaction it mo? talaga. Ang una kong the first thing that really captured me about Luce is yung itsura niya, yung mata niya. Kasi siya, yung may halong positive and negative. It's both melancholic pero joyful. Yun yung una kong nakita sa kanyang face, which I think is a very good representation of hope. Kasi yung hope, di naman siya naive hope na masaya ka lang kasi wala kang problema o wala kang pinagdaraanan o
dinideny mo yung mga problema. Pero, di ba, it's present, you are dealing with it, but you maintain a positive attitude. And I think sa expression ni Luce, na parang, yun ang dating sa akin eh. Nabighani ka sa mga mata ni Luce. Yung mata niya, tapos parang yung ngiti niya, nakasmile, pero hindi buong buo. Oo. Tapos, lahat about it, nakatuwa ako na, ay, ang galing, kasi alam mong pinag-isipan to, hindi yung gumawa lang sila ng cute na muka na appealing sa bata, pero alam mo na may laman yung pagkakadesign. Tapos yung nakita ko pa yung sparkle ng mata niya, yung shell shape, no? Shell shape. Ano mo doon? Ako, di ba, kasi ang una ko alam is a symbol of pilgrims. Yeah, diba? Tama. So, natuwa ako doon na, Maganda. wow, sabi ko, what a beautiful Pilgrimage. detail na shell. Akala ko una sponsored nung fuel company. Joke. Hindi, malayo. Pero yun nga, sabi ko, wow, ang ganda, no? And ikaw, Pads Chris, did you see any other elements? Oo, maganda. Napansin din ni Pads Albert yung mata. Tama yun yung shell. Kasi sa Christian iconography, maraming ibig sabihin kasi yung shell eh. Pero pearly shells. Pearly shells. Pero yung may shell siya doon sa mata, doon sa iris ng mata niya, para sa akin is missionary spirit. Yeah. Pilgrim spirit. Kasi usually yung shell, nakikita ko lang halimbawa kay St. James the Apostle, di ba? Yung sa Camino de Santiago. Meron siyang shell. Maraming interpretation sa shell eh. Pero isa doon is, yung shell kasi, makikita mo lang siya sa mga lugar na malalayo. Sa ends of the earth. So, kailangan mo Ibig siyang sabihin dayuin. kailangan puntahan mo siya para makakita ka ng shell. So, yun yung parang pilgrim. Kaya siya naging pilgrim icon. Pwede, isa yun sa mga explanation doon. Kasi di ba yung pipinan ka na ng shell sa Santiago? Oo. Camino de Santiago. Yun yung symbol na pilgrim ka, di ba? Pilgrim. Na hindi ka lang passing through, hindi ka lang... Pero bawat location kasi doon, tinatatakan or binibigyan ng pin. Oo. Yeah. Galing nga. So, Pero syempre, si Pads Luce. Chris, alam nyo naman, sa mundo ngayon, pag merong natuwa, meron ding hindi masaya. Meron ding hindi masaya. Oo. Bihirang-bihira na talaga Totoo yung naman. universal joy and acceptance sa reaction. No? So ako din, yung una kong nakita, sanay na kasi ako pag may mga ganyang post, titignan ko agad yung comment section. Nagulat ako, yung una ko kasing page at tinignan, very harsh ang kanilang reactions. No? Tulad ng ano ba yung... May mga nakita rin akong harsh reactions, pero ikaw, ano yung mga nakita mo ba? Hindi, ako lang yung, ano ba yan, parang yung, one of the common threads I saw was, parang yung tradition of church, yung art tradition ng church, which is very distinct, no? Hindi siya visible dun kay Luce. Parang finavor instead yung very pop-ish, popular culture art. No? Sabi, maganda naman, ang ganda-ganda ng art ng simbahan, hindi na lang yun yung binida, may mga ganon. Diba? Tapos yung iba, syempre, parang, kumbaga the term is yung bastardization ng religious iconography, ganyan. So, ikaw, Pads Chris, ano mo dyan? Ano kasi yun eh, art din eh. Tapos, syempre, hindi naman talaga lahat yan mag-a-appeal din sa ibang tao. May mga preference. Una, tungkol sa mascot. Pag sinabi nating Jubileer, hindi naman lahat din gusto magkaroon siguro ng mascot. Siguro naisip nila si Jollibee o kaya si McDo, ganon. Pero yun, hindi appealing. Pero halimbawa, kung gagawa man ng mascot, anong type ng art ang pwedeng gawin? Totoo, rich yung ating yung art, yung sa history ng art ng simbahan. Pero wala na kasi tayo doon sa era na na alang nang ilagay natin art ni Michelangelo doon. O kaya nila Caravaggio, yung mga ganon. Maganda yung mga art na yun. There is no denying their timeless beauty. Oo. Pero nasa specific time din kasi tayo ng simbahan na yun. Gusto mag-reach out ng simbahan sa mga kabataan at ano ba yung generally na gusto nila. Siyempre, hindi naman mag-a-appeal sa lahat yung chibi art o kaya yung anime na gano'n na malaki yung mata. Pero palagi ko mas marami siyang good na good points na magagawa. Yeah, ako din. I mean, the word is out whether it's appealing to the actual young people. I haven't really talked to young people about it. Kahapon ko lang to nakita. Kahapon lang in-unveil. No, pero at least for millennials, I think, kasi tayo yung generation na lumaki sa anime na gano'n, no? And I think yung mga nakita ko, parang happy naman sila. And yun nga, ako din, gets ko na, again, I get na hindi siya appealing sa lahat. But I don't think the intention is to go for mass appeal, no? But to really reach out to a particular segment
of society. And I think it's nice, no? Oo. I mean, there's nothing objection. Yung iba, may mga in-overanalyze na nila na tingnan nyo yung suot ni na rosary, rainbow colored, ganyan. Ganon. Tingnan mo yung crucifix nung ni Luce, walang body, walang corpus. So, Protestant cross. Which I think, as a person who works on religious retail all the time, Okay. I understand na hindi mo na pwede lagyan ng corpus kasi it's a small mascot. Hindi na siya, I mean, the detail will be lost in the iterations it will be used in. No? Ang technical nun. Pero the point is, in terms of iconography na gano'n, na mascot type, hindi na OA na yun. Tapos yung, sabi nung sa multicolored beads, sabi ko, sa St. Paul's, ang dami natin multicolored rosaries, no? I mean, kung problema natin yun, ay patay tayo doon, no? Tinignan ko nga yung image niya Parang hindi naman multicolored talaga yung ano. Hindi, kasi may iba-iba. Iba-iba. Hindi, Yan. dyan sa drawing, Tinitingnan ko depende dito. ata sa iteration. Pero yung 3D model, I think has at least 2 more colors. 2 more colors. Yeah, pero again, I don't think it's worth reading into it too much. No? Kahit colorful yung rosary niya, parang hindi mo naman makita dito yung kahit sabihin nila na yung tinutukoy nila dito yung LGBTQ na colors Parang hindi naman ganun yung color combination kasi dito. Kasi nga baka daw may promote na ibang ideology and yun so lang on. Din. Ayun. Sabi ko, yun nga, like yung ating pinaka-recent na DIY rosary na meant for kids and parents na nilabas ng St. Paul, multicolored. At saka ang ganda-ganda niya. Meron din kasi tayong mga multicolored rosaries na alala ko dati, kaya na-promote yon kasi bawat color, pinopromote niya yung continents. Yeah. So, yung 5 continents, kaya 5 colors yung usually na nandun, iba-iba po. So, hindi po yun tungkol sa ideology, kundi ipagdasal natin yung intentions ng mga bawat continents. Alam mo yung isa ding comment na nakita ko na nakakatuwa kay Luce. Yung isa nating ex-seminarian si Kenneth, yung yellow raincoat, naalala yung lang niya yellow. Nag-resonate sa mga Pinoy kasi di ba si Pope Francis, yan yung nagbisa siya sa tarmac. Ay, oo nga, no. Diba? Of course, I don't think that Very was good. the reference, but for us Filipinos, ang gandang i-connect nun, di ba? Maganda. Kasi that is, a very powerful moment that happened in our land. No? Na nagmisa si Pope Francis na naka-raincoat, sa Tacloban. Sa lahat ng tao, naka-yellow raincoat din. Tapos ang ganda-ganda niya tingnan. No? Ang color daw nito, kaya raw siya yellow, is color ng flag ng Vatican. Yun yung reason. Pero maganda yung sinabi ni Paz Albert. Ngayon ko lang din napansin. Tama nga naman, yung ginamit nila na raincoat do sa diba? Sa Masa Tacloban. And for us Filipinos, that will always be very special. Na nangyari yun dito. Ay, anyway, Pads. Tapos, meron pa akong gusto idagdag na comment kay Luce. Yung pangalan niya, di ba, pinag-uusapan natin kanina. Ang dami. Sabi ko yun yung napa-facepalm ako dun sa na yon, sa Grabe, comment na yun. paano yung facepalm? Ano? Screenshot niyo po yan, memeable po yun. Hindi, dahan-dahan lang kasi nakasalamin ako. Yun. So yun, kasi sinabi nung iba, sabi, ba't ganun daw yung pangalan? Kasi Luce. Kasi naalala nila yung Lucifer na pangalan. Sa dami raw ng pangalan, yun pa yung pipiliin na sabi, ano ba yan? Ba't diabolic ba yan? Ganyan si Luce or si Lucy. Pero sabi ko, ba't naman ganun? Wag nyo kalimutan, meron tayong saint na Lucy yung pangalan. Sa December 13 nga natin, pagdiriwang. Tsaka marami pang iba. Marami pang iba. Pero yung nga pinakasikat, si Saint Lucy. So si Saint Lucy yung yung patron ng mga blind, may mga eye problems. So hindi naman porket Luce yung pangalan is directly na Lucifer na kaagad. It's light. Light. Luce means light sa Italiano. So, o kaya Lucia, kaya Lucio. Lucio. Lahat yan ang root word, ibig sabihin light. Light, diba? oo. Lux kasi. Lux. In Latin. Yes! Yes! Ay, wow. Salamat pa sa Albert for the free Kakabasa ko lang kasi ng Relexit Nos in Latin. Wow, joke lang. Free Latin course. Mag-enroll ako sa kanya next time. Sige. Hindi. Yun nga. Ayan. So, anyway, Pads Chris, no? Meron din, banggitin ko lang din yun, nakita ko lang kasi dumaan kanina yung sa atin yun, sa ating alma mater. Sa ating sa alma mater natin. Mass of welcome. Kasi ba we're talking about ideologies, ganyan. And, naisip ko lang, no? I mean, any passing remark that you'd like to offer? Ako talaga kaagad no? Hindi, ako naman baka lang,
Sige. Kasi sa mga universities natin is pinopromote na yung culture ng openness, ng acceptance. Tsaka sige, tanggapin naman natin na marami rin talaga mga students is talagang mga member din sila ng LGBTQ. They identify as that. They identify as that. At yung mga schools naman natin, sa awa ng Diyos, hindi naman tayo nagdi-discriminate ng mga ganung So hopefully sana, kasi palagi ko baka may mga students din na naka-experience din siguro sila ng discrimination. So siguro in an attempt then to promote harmony tsaka acceptance sa community, so do sa Ateneo de Manila, so nag-organize sila ng ano ba yung event na yun? Parang meron silang merong parang event talaga, yung pero parang for the month. for the month na yon, for the month or for the week, I'm not so sure. Pero to begin that celebration, so merong mass at the beginning. Yeah. A mass of welcome is that Mass nakita of welcome. ko sa ad. No? Kanina ko lang nakita nung sinad ni Pads Albert. Sabi mo nakita mo na eh. Hindi, nakita ko before. Pero yung mismong meron palang mass, kanina ko lang nalaman. Yeah. Akala ko wala siyang mass eh. Pero nung una ko siyang nakita, naisip ko talaga immediately talaga na nako, pag-iinitan to. Alam ko na yung alam ko na yung mga reaction ng mga netizens. Sasabihin, ay Catholic University kayo pero meron kayong ganyan. So expected ko na yon. Pero nung nalaman ko na meron ding mass, sabi ko, naku, lalo na itong makikriticize kasi ayun, nagkaroon pa ng mass eh. Parang sinasabi doon, are we promoting sa mass yung culture or yung ideology ng LGBTQ? So mga ganun bagay yung tumakbo sa isip ko kanina. Yeah. Ako naman, this is, ano lang to, in passing lang naman to. No? This is not what we wanna focus on kasi nga it's too fresh, no, and we don't really know anything about it. In the true Jesuit tradition of discernment, of course we wanna think of the most charitable version, no, kung bakit nila to gagawin. No? What is the most charitable reason? Bakit kaya sila nag-organize nito sa university? Sana ganun palaging approach natin, no? Hindi pupunta tayo sa ating worst instincts and worst presumptions about things and about people. No, we like to first begin with ano kaya yung most charitable imagination natin kung bakit nila ito gagawin, no? And of course, I think it's to promote the fact, of course, that the love, the church, the love of Christ that we represent is for all. It's for everyone. It doesn't turn away anyone who is of goodwill, who would like to attend and be part of a Eucharistic Catholic celebration. No, kasi ganoon naman talaga, 'di ba? We cannot imagine Jesus who will throw away anyone or turn away anyone who genuinely just wants to be there and participate, no? I emphasize the difference between a person of goodwill and a person who is going there to disrupt, to criticize, manggulo. Kasi meron na rin mga ganyan, di ba? Na nagwewelga sa misa, sa ganyan. Iba yon. Yung mga ganon, we have every right to turn them away because they're not there to peacefully participate. No, they are there to promote or to push in a manner that is disruptive and disrespectful, whatever other agenda they may have. No, but for anyone who goes to mass with even just a desire to seek, to understand, ano kaya to? Anong meron dito? Bakit meron silang ganitong pagmimisa? No, we will always welcome them and we will always have a space for them in church. No? And I think that is ang point lang naman ng title naman, Mass of Welcome. So again, operating on the principle of because we don't know anything about it, what is the most charitable version we can imagine about this? It's probably just a way to invite people to experience the love of God in the Mass. No? And I hope that the people who will go there will come, with just an open heart. And would like to participate in a respectful manner dun sa Eucharistic celebration. Yun lang. Ayun, tama yun pa sa Albert. Ako rin, tinitingnan ko rin siya kasi tayo namang mga pari naman, we are allowed to celebrate Mass kahit sa mga different groups, di ba? So, halimbawa, magmamas ka sa mga members ng LGBTQ o kaya merong isang partido, eto, punta na tayo doon sa politics, ano? Misa nai-invite na magmisa sa mga specific na mga partido, ganyan. O kaya kasi mag-e-election na. Magmimisa para sa mga kabataan, sa mga kababaihan, sa mga iba't ibang groups tayo na-invite magmisa. Misa,
pwede siyang ma-misinterpret. Granted na yon. Endorsement ba to? Endorsement ba to? Pero in the end, ako ang iniisip ko lang, ano ba yung motivation natin? Ang motivation natin is to promote kung ano ba yung sense ng Mass. Which is yun, a thanksgiving and also a sacrifice of Jesus to all. To everyone. So hindi porket na andun is pinopromote natin yung ideology. Halimbawa, hindi natin pinopromote yung ideology ng isang political party. Halimbawa, pag nagmisa tayo doon. Although we value siguro kung pinopromote nila yung honesty, clean election, ganyan. Alam mo, magmisa ka rin sa LGBTQ. Hindi mo pinopromote doon yung ideology nila, but yung acceptance, yung dignity of the human person, which is ingrained sa social teachings ng simbahan. Yeah, like kunyari minsan, Father, paano kung may nangumpisal sa'yo na, kunyari, isang tao na you don't agree with their principles, you don't agree with, kunyari, a politician siya, and they publicly state their platforms, and you know that some of those are against the Catholic Church. Tapos they go to you for confession, will you turn them away? Sabi ko, depende sa kung ano yung balak nila sa pangungumpisal. If they're gonna, confess repentance about those things that they've said that are against our faith, against what we believe in, they wanna correct those things, go, no? Pero, di ba? So ang point ko is we don't discriminate based on, kunyari, what are your yung express beliefs, no? Kung depende naman yan sa sa sitwasyon. Very contextual siya. No? Very particular dun sa sitwasyon. And siguro naiintindihan ko lang din yung, kasi nga yung concern ng iba is how will this, kunyari, will this news be used by others? Kasi yan ang problema sa atin ngayon, no? Lahat meron ng kaakibat na agenda. And I think the alarm of a lot of people when they see, kunyari, this poster, Mass of Welcome, no, for the Pride Month or whatever, is how it will be used by others to say na, tingnan nyo na, welcome naman pala. Inaaprobahan naman ng simbahan, no? Ganun. So, sa panahon ngayon, napakahirap na talaga mag-nuance. That's why I understand yung iba na there's alarm agad na, ano na naman to? Ganyan, ganito. May-misinterpret na naman ng mga tao, ganyan, this way, that way. So, ako naman, I'm there. I'm right there with you guys. I understand, no? But, I think, for me, what this calls for is, again, for us to embrace the complexity of the situation. Sorry. And, really apply our teachings, our principles on specific situations, specific peoples, no? And yun, pastoral judgment din talaga. Ganda yung sinabi mo na nuance kasi palagay ko it's also unfair to make a judgment immediately based on a poster o kaya posting do sa social media. Kasi hindi natin alam yung mga, ano ba yung mga napagmitingan nila, ano ba yung mga motivations behind dito sa ganitong event, ano yung gusto nilang ma-achieve. Hindi natin alam yung mga ganong bagay eh. So, yun. So, siguro to be fair na lang, siguro pwede rin. Let's give them a chance kung na they will further explain, or maybe in that Mass's homily, they will expound on what they are hoping to achieve through that Eucharistic celebration. So, Pads Chris, itawid na natin to sa ating huling talking point for the day. Sige. Na naging usapan din, let me set the agenda kasi ikaw ang mamumuno dito. Ako talaga. Ikaw ang ating resource person. Ano nga ito yung sa Senado, yung invited sa mga investigation ngayon. Hindi ako in-invite sa Quadcom, ha? Ikaw ang resource person natin today. Pero kasi diba, a few weeks ago, naging issue yung viral concert sa simbahan na take a lot of people dahil nga it was deemed inappropriate in many ways. Either dun sa suot, nung nagpo-perform, dun sa kinanta, or by the very fact lang na bakit nagko-concert doon sa loob main, ng simbahan, sa main altar pa. Diba? Tapos recently din, naging persistently naging laman na, at least in Catholic circles, in discussion about the Basilica sa Cebu, no, ng Santo Niño, wherein a stricter dress code was implemented, no. So I believe the dress code is simply that anyone who is not dressed properly for mass
will not be allowed entry. I think, I'm not sure if I'm oversimplifying it. Pero kasi based on what I read, dati, kunyari, pwede kang pumasok. Kung sakaling hindi ka nakadamit na maayos, bibigyan ka nila ng shawl or whatever. May mga namimigay sa harapan ng pero shawl. ngayon parang discontinue na yon, and mas naging strict na lang na, well, if you come to the basilica, you have to be dressed. No, I mean, dapat meron kang ganung foresight and prudence na, dadaan kami sa basilica ngayon as part of our tour. So dapat magdamit tayo ng maayos. Parang ganon. So kaya it's been a talking point for a lot of people. Kasi yun nga, bakit ganon? Dapat daw mas inclusive ang simbahan, ganyan-ganyan. So, Paz Chris, take it away. Talagang no? Una sa lahat, yung naging reaction ko nung lumabas yung news na yan, lalo na yung sa Cebu, yung sa Basilica ng Santo Niño, tapos meron silang dress code, tapos andyan na naman yung reaction ng mga tao. Ang unang reaction ko is ito na naman, kasi akala ko tapos na tong issue na to eh. Kasi hindi naman kasi ito bago, di ba, Pads Albert? So even during the past years, kahit nga siguro decades ang dami nang nakapaskil sa harap ng simbahan. Tapos ang dami rin paalala rin lagi sa atin ng mga siguro mga lectors or ng mga commentators sa misa na to dress properly, kung ano yung naaayon sa pagsamba natin. So nagulat din ako na sabi ko, buhay pa pala tong topic na to na pinag-uusapan pa. Siguro pag-uusapan pa na patuloy pa rin tong pag-uusapan kahit sa matagal na panahon kasi naiiba-iba rin naman yung yung sa pananamit or yung sa fashion ng mga tao, no. Pero sa akin lang naman talaga is nararapat lang naman talaga sa akin na para sa akin nararapat lang na magkaroon din ng dress code sa simbahan. Hindi lang yung kung ano yung comfortable sa atin, kung ano lang yung maisipan nating kuhanin sa ating cabinet at isuot. Siyempre may susundin pa rin tayo kasi part din ng ating worship syempre, hindi lang yung ating pagpunta doon sa simbahan. Kundi how we act, how we conduct ourselves, how we dress, how we present ourselves. How we present ourselves. So napaka-importante noon kasi hindi naman pwede na welcome naman tayo sa bahay ng Diyos eh. Hindi naman nagdi-discriminate si God eh. Totoo 'yun, wala namang problema. Pero sana out of respect din sa ibang mga worshipers yung kasi palagay ko mali rin yung isipan basta ako gagawin ko kung ano yung bahala na si God na mag-judge sa akin. O kaya bahala na kung ano yung isuot, wag niyo kong i-judge. Alam niyo merong mali dun sa sa mentality na yon. Kasi it's not only between you and God. True. Oo. Kasi pag sinabi nating church, we are a community, we are a family. So out of respect lang dun sa ibang tao, na wag na igalang din natin yung nila, time for worship. Tayo rin naman magsuot tayo ng maayos. Naintindihan natin yung tingnan nyo. Si Paz Albert, naka-uniform ng St. Paul's. Hindi naman siya pumapasok sa office na nakasando lang o kung ano yung comfortable, di ba? Nagkataon lang talaga ngayon. Kaya usually nakasando lang ako. Nandito Sando kasi ako kaya bigla siya hanging, yung crop top. Winnie the Pooh. Oo nga eh. Hindi. Syempre naman. Pag nagsuot ka nun, pag naging Winnie the Pooh ka, di Piglet ako. Ganun. Para tayo. Grabe naman sa Piglet. Feeling ko mas Eeyore ka. Sabi ko na nga ba eh. Yung sasabihin niya. Pero yun lang kasi. Oo. Importante pa rin So, hindi naman kailangan na brand new or branded ang inyong clothes. Okay lang yung clean. Walang tayong tinitingnan ganun. Clean guys. and presentable. Yes. O, sasabihin ng iba, Paz, bakit yung halimbawa, magdi-discriminate kayo na mahirap, paano kung wala na silang damit? Ayan. Isa ring nakita kong fallacy yan, mali. Please, huwag niyong gamitin excuse yung mga kapatid nating mahihirap. Kasi kung mahirap sila, wala silang ibang damit, ang suot lang nila is basketball jersey o kaya short, di papapasokin na sa simbahan. Pero sila yun wala silang, halimbawa, wala talaga silang maayos na ibang damit, yun yung maisusuot nila. Pero yung standard na yon hindi applicable yun sa lahat. Kasi halimbawa, meron naman kayong capacity to wear decent clothing. Meron kayong ibang suot or makikita doon sa inyong wardrobe o sa cabinet. So mag-effort kayo na magbihis din ng maayos. Yeah, how convenient it is to point out to the poor. Kaya nga Tapos gagamitin mo yun sa'yo. Sa akin nung narinig ko talaga yon, parang nag-init yung tenga ko because that is also exploitation. Yeah. Tsaka sabi nga, di ba, nagpa-press ko ng Augustinians the ones who are
administering the basilica. Mm-mm. Na yun nga, no, we're not asking, sabi ng spokesperson, Hindi. we're not asking for long gowns and tuxedos. Hindi naman. Diba? Over. It's just a matter of wearing a t-shirt, pants for men, Yan. and decent shoes, footwear, Decent no? shoes, oo. Hindi nga kailangan closed shoes, di ba? Kaya nga. Na pwede namang closed sandals or something. Yan. Tama yung ganun. The point is not to specify what clothes is pwede or hindi. But yun nga, no, karamihan ng mga taong nagpo-point out noon, he uses that point, are people who have every capacity to Kaya dress nga, dignified in a dignified manner. Oo nga eh. No? Huwag niyo na pong idamay yung mahihirap na hindi kaya. Kasi nga, yung mga mahihirap na deboto ng Santo Niño, maayos silang magdamit. Oo, actually, pag nag-effort nga sila sila sa simbahan. Oo. Kahit isa lang siguro, halimbawa sa isa lang yung damit na maayos or dalawa, yun talaga yung isusuot pa rin nila diba? na So kung sila nga nakakapag-effort, so do not use the poor as an excuse para hindi po kayo magbihis ng maayos na. Yeah, oo, no. And ako nga, I mean, at the end of the day, we like to point out na, kasi sabi mo nga, ba't di matapos-tapos yung usapan na yan, no? Kasi nga, that will always be a tension that we will have to balance in different situations, in different people, no? On one hand, there's inclusivity, and the other hand, the fact that God's love is transformative, no? The love of Jesus is both inclusive and transformative. Yeah. It will always reach out and embrace every single person, no matter of who you are, what you've done. But, you can't have that and forget about the fact that it will also be transformative. Yeah, oo. That's what we always point out. Ang dami kasing tao na dun lang sila sa inclusivity. They forget that this love will also demand you to change, no, to become who you really are, no, in your dignified self. Doon sa Dilexit Nosef, babanggitin ko lang ang ganda-ganda kasi ng sinabi ni Pope Francis pag winelcome mo yung love ni Jesus, it will more than anything else just reveal to you your own dignity. Din. Na yung kung sino ka talaga and how valuable you are as a person, and you will live according to that dignity. It's not because God is imposing upon you rules and things that will make you acceptable to Him. Pero hindi, makikita mo na your dignity and your value is because you are accepted by God, and you will aspire to live about in that way. Ang lalim ng Dilexit, so ayoko mo nagpasukin. Nabanggit Next mo time na na yan, mag-ano na tayo episode. Nabanggit mo yung rules. Tingnan mo compared sa rules of other churches, we are very lenient. Oo nga, ako, diba? Nakakainis yan. Ang tanong ko lang doon sa mga gusto na mag-base ng kahit anong gusto nila, how lenient ba yung gusto pa nila? Kasi kung tutuusin, hindi naman tayo nagre-required na mag-all whites kayo. O kaya mag-robes kayo ng ng white, magpahaba ng buhok na gano'n. Or ngayon nga, hindi na required din na ang tawag doon? Veil? Mag-veil. Although yung iba, ine-encourage pa rin nila na ituloy. That's a practice. Pwede mong i-embrace. Pero very lenient tayo compared sa ibang churches. Pero sana, wag naman nating alisin sana naman yung mga certain rules din natin sa simbahan kung what is proper din sa worship. Oo, tsaka wag natin ipasok yung ibang religions kasi iba naman yung kanila, iba naman yung atin. Na minsan din kasi, ako naman to, dun sa mga nagko-comment na nagreklamo kayo sa Basilica pero pag pumasok kayo ng mosque, agad naman kayong mag-abide. I mean, magkaiba kasi yun, no? Hindi na natin pasukin yun. Those are different religions with different understanding of what worship is, what a place of worship is. No? For us, Catholics, ang pinag-uusapan dito is what is appropriate for a place of worship. No? And that is balanced with the fact that, every person who comes there has their own story, comes from a particular journey. No? Journey, background. Kasi bakit mo ito-turn away yung tao na ngayon lang ulit pumasok ng simbahan? Malamang hindi nila alam yon, no, na dapat magdamit na maayos. Pero at the end of the day, eventually, a person who keeps on going to Mass, hopefully we form in them that understanding na, there's something otherworldly here. No? And we have to dress
based on the person I'm gonna meet, no? The reality I'm gonna experience here, no? But that's something you form in the people, no? Along the way. So ang pinapoint ko lang is, magkakaiba yan, no? To be fair to the Basilica, based on the explanation nga nila, lahat ng means to inform the people na pagpupunta kayo ng Basilica, please dress appropriately. In-exhaust naman nila lahat yon. And they have extensive signs na coordinate sila sa mga tourism agencies, ganyan-ganyan, no? Na to inform everyone. Hindi naman nila yan binagsak lang at sinabing bahala kayo. No? They have been very prudent in coordinating this new policies to everyone, no? And we commend them for that, no? But at the end also, yun nga, parang kung dumating kayo doon, no, so sana ma-appreciate niyo kung ano siya, na hindi lang siya tourist spot, no? Hindi lang siya tourism place, no, but a place of worship. Place of worship. And we wanna uphold that, no, to everyone. Kung di man kayo makapasok at that moment dahil hindi kayo nakadamit na maayos at wala kayong ibang method, no, please consider it as an invitation to come again. Oo. Tsaka sana wag nilang isipin na we are undermining what is essential. And what is essential? The person who is wearing the clothes. Oo naman. Importante dito kasi yung disposition, ano ba yung motivation niya sa pagsisimba. So hindi talaga naman dito hinuhusgahan kung ano man yung sinusuot. Pero at least ang hinihingi dito is a little effort from our part na magbihis din ng naaayon sa okasyon o kaya doon sa lugar na pinupuntahan. At doon sa realidad na mararanasan nyo doon sa loob. No? Oo. Kasi nga, yun usually na naririnig ko, Father, kasi ito yung comfortable clothes ko na ano. So, wala namang problema doon sa comfortable. Pero minsan ba, nasa sacrifice natin what is proper clothing kasi gusto lang natin palaging maging komportable. Yeah. I mean, for me, the main point is that I hope that when we come to a place of worship, no, we understand that what is worship, no, we submit ourselves to a higher power. Ibig sabihin, sino mag-a-adjust? Sino mag-a-adjust? Di ba? Tayo. Di ba? Mag-a-adjust din tayo dun sa alam nating mararanasan natin dun sa loob, dun sa simbahan na yon, no? So, again, let's strip away or let's be clear about what we are bringing into this conversation. If you're looking for an exemption for yourself, dahil kasi hindi ko talaga kaya mag-dress or mag-ganyan. Kaya nga I-examine nyo rin po yung sarili ninyo na ano bang pinapairal nyo dito? Yung convenience nyo lang? O are you really fighting for something bigger? No? Baka naman sana ma-challenge din tayo, mapuko yung damdamin natin to allow ourselves to be transformed and changed by what we are believing in, what we are praying for and praying into. No? Natawa pa ako doon sa kasi parang nagkaroon na rin ng malis. Kasi sasabihin ng hindi ako pwedeng mag-backless o hindi ako pwedeng magkaroon ng plunging neckline. Kasi raw matetempt daw yung mga lalaki nagsisimba o kaya matetempt daw si Father. Sa akin ang position ko dun is konting humility. Konting humility. So, wag masyadong mataas ang tingin sa sarili. So, hindi makinig ka muna pa sa Albert. Hindi ganito kasi baka iniisip mo kasi temptation ka agad. Hindi ka temptation, distraction ka. So, yun. Yeah. So, sa konting respect din sa mga ibang nagsisimba kasi kailangan andun tayo para magdasal di ba? Not for distraction. At gusto kong idagdag pa sa Albert. So kung tayong mga pare, we are encouraging people to dress properly. Sana tayo rin magsimula sa atin yung example sa ating mga pare rin. Kasi alam ko naman minsan na kami rin mga pare, nagkukulang din kami. So yung paalala rin sa mga kapatid nating mga pare na pumunta tayo dyan naandyan tayo sa altar, not to be cool. Na ipakita kung gaano ka-cool yung ating mga clothes, mga apparel. Kundi sana makita nila si Christ sa atin. Yeah. So ano bang kino-communicate natin sa mga tao pag nakita nila tayo sa harap ng altar? Andun tayo to communicate Christ only, not to communicate our fashion statement.
or ourselves. or Our ourselves. conveniences. So sana mga Thank fathers you, tayo rin meron din tayong dress code na sinusunod. So pwede naman tayong mag-effort na magsuot ng maayos na sapatos, Saka vestment. hindi yung mga bright na Na hindi ewan ko. naman sinasabi dapat yung vestment mo may mga brilyantes. Ay, hindi may naman. ruby dito. Sobra diba? naman yung ganon. Hindi Extreme yan naman yung diba? ganon. OA naman din yun. Oo. Dignified. Oo, siguro baka gustong sumama ni Father sa Santa Cruzan pag ganun na hindi, biro lang. Wag maging overdressed, wag maging underdressed. Kasi Father gusto niya yung kasing ko. Anong itsura ng Santo Niño? Yun Oo din ang nga suot niya. baka magkamali siya yung mapahiran, mapunasan. Ganon. Baka siya yung isa yun. Ayoko na, baka magalit na yung mga ibang pari po sa akin. Father Chris, any last words about what we discussed? Ayun lang. Sa akin, do not be quick to judge other people based on their preferences, based on their clothing, or kahit yung sa yung sa intention kay Lucy kanina na pinag-uusapan natin. Kung hindi, tingnan maging compassionate, maging understanding, at saliksikin muna ano ba yung mga reason behind sa mga bagay na ito. Palagay ko yun yung proper Christian response, not to be quick on our judgment to other people. Yeah, and for the practicing Christians, siguro a challenge din to grow, to grow into the faith you're practicing. Siguro nung simula, winelcome kayo ng simbahan dahil bago lang kayo. So naiintindihan namin na you wanna be comfortable, you wanna wear convenient clothes, but if kung madalas ka na magsimba, I don't think you're any more excuse to not make an effort to come to church properly, dressed appropriately. Again, hindi tayo nanghihingi ng barong, ng coat, hindi tayo nanghihingi ng cocktail dress. Ang hinihingi lang natin is tuxedo. appropriate clothes, and of course appropriate disposition. Yan, tama. More than anything else, you're there ready to worship, to participate, Yan. Prepare for mass, basahin niyo yung readings beforehand, di ba? Talagang dumating kayo na handa. Sabi nga ni Archbishop Fulton Sheen, di ba? Gustong-gusto ko to na sinabi niya na minsan nagko-complain yung tao, ba't wala akong nakukuha sa misa? Siyempre, hindi niya ito Nagalog, no? Oo. Si Fulton Sheen. Pero yun, just to paraphrase. Joke lang, pumunta siya dito dati. Nung buhay pa siya. Sige. Just to paraphrase na nagreklamo ka, wala kang makuha sa misa. Baka dahil kasi wala ka ring dala sa misa. Kaya wala kang nakukuha sa misa. Amen. Wala kang dalang paghahanda, wala kang dalang disposisyong tama. You just wanna go there to take what you want, to be who you are, which is okay. Again, church is a safe space. Church is a welcoming space for anyone who goes there to experience God's love. Tama. Who goes there with an openness to see ano bang meron dito. Kaya ako yung mass of welcome, I understand. I understand na we wanna make sure that anyone will not feel that they will be turned away from church. But I wanna appeal to the many people who are in this conversation who are already practicing Catholics. Na please po. Wag niyong gawing excuse itong iba to be lalamya-lamya o sa inyong pananampalataya. Kasi we have to grow. Sabi ko nga kanina, God's love is inclusive and transformative. Hindi ka pwedeng one without the other. If you wanna focus on God being inclusive, go ahead, but also understand that this religion will make demands of us. If you wanna focus on God being transformative, understand too that that the people are on different journeys in that path of transformation. Siguro ikaw, sobrang taas mo na doon, ang layo mo na nakabarong ka na sa misa, at pero sana hindi yun maging excuse para to look down on others and sabi, ano ba yan? Naka sleeveless, ganyan. I mean, let us represent Christ in a holistic way. Way. Gusto ko idagdag pala, nabanggit mo yung let us represent Christ in a holistic way. Kasi tandaan natin kasi yung Eucharist, totoo, Thanksgiving siya. Thanksgiving celebration. But it's also a sacrifice.
So kung si Christ nga nag-sacrifice, ano ba naman yung konting effort sa atin na magdamit ng maayos di ba? Isang tao lang yung pwede maging hubad sa mass. And that is Jesus. Wow. Oo, siya lang sa buong simbahan. Oo, kasi talagang hubot-hubad siya nung pinako sa krus Walang takip kahit ano Siya lang yung naandun. Pero tayo hindi naman yung hindi naman natin sacrifice yung sineselebrate sa misa. It's not our sacrifice. Ni Jesus. Oo. O kasi nga, again, it's not about us. Let's not make it about us. Lalo na yung misa, no? That is about God's sacrifice for us, no? And our participation and cooperation with the graces that flow from that sacrifice. Galing ni Pads Albert. Oo, pet peeve ko yan So, hindi. Abangan ko yung susunod na isusuot ni Father Albert sa Mass. Abangan mo. Kakabugin ko si Santo Niño. Sabi ko, hindi ko po kilala yan. Ay, thank you everyone for tuning in and going all the way to the very end. Once again, please do consider liking and sharing our page, our posts, letting everyone know, and again, participating in the comment section either on Facebook or on Spotify. Mag-enjoy tayo doon, magsaya tayo doon. Comment lang kayo kung meron kayong mga feedback, questions, suggestions. And of course, another way to help us is to support St. Paul's, our producer. No? So go to our branches and to our online stores on the website, stpaul's.ph, ang aming Facebook page ng St. Paul's Online, and ang aming TikTok shop na unti-unti nang umaarangkada. Oo, Pads Chris. Sorry, hindi ko pa na-visit yung TikTok natin. Okay lang, naiintindihan ko naman na nasa Friendster ka pa rin. Grabe ka naman. Ay, sorry, multiple. Ano ka? Nagsusulat pa ako ng mga letters doon sa mga pen pals, mga Grabe, no? So, again, at the end of the day, we are very happy to just be having people who are willing to lend an ear to this program. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat. We are gonna announce some new things soon. Abangan nyo na lang dahil magpapasko na. Kala ko naman ngayon na-excite pa naman ako. Hindi kasi maraming naglalaro sa utak ko recently. Sige, mamaya na. Pag hindi na sila naglalaro. Oo nga. I-announce namin niya kung gusto niyo maging bahagi ng mga initiatives na yon related to Padscast and St. Paul. So, maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Ako si Pads Albert. Ako po si Pads Chris. And this is the Padscast powered by St. Paul's. And may God bless us all.